Magkakasama sila Pangulong Bongbong Marcos, Cassandra Ong at Pogo owner sa Porac, Pampanga sa isang litrato? Bakit nasa larawan ng Pangulo, mga kasama sa gobyerno at si Cassandra Ong? Totoo nga ba ang larawan o edited lamang? At ayon sa abogado ni Guo, gusto na raw ni Alice na sumuko matapos maaresto ang kanyang kapatid at si Cassandra Ong. Nag-confirm siya sa akin noong Thursday na susurrender siya. Kaya lang Kuhang larawan nila PBBM at Cassandra Ong at pahayag ni Sheila Guo kung paano sila nakalabas ng Pilipinas. Yan ang ating aalamin. Kasunod ng pagkakaaresto sa kapatid ni dating Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at kasamahan nito ang incorporator ng Lucky South 99 na si Cassandra Lee Ong, inilabas ng abogado ni Ong na ang litrato nito na nakuha lang daw niya sa internet. Makikita rito si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos at ang katabi ni Lisa Marcos ay ang naarestong si Cassandra Lee Ong na dawit sa illegal na Pogo operations at isa umanong Pogo owner sa Porac, Pampanga. Totoo nga ba ang larawan o edited lamang? Sa isang press conference, sinabi ng abogado ni Cassandra Ong na si Attorney Ferdinand Topacio na totoo ang larawan. This picture may hold the clue as to why Pogo operations, especially illegal Pogo, multiplied during the time of President Marcos because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Bakit nasa larawan ng Pangulo, mga kasama sa pamahalaan at si Cassandra Ong? Isa sa mga nasa litrato si Special Envoy to China for Trade, Investment and Tourism. Benito Techico ayon sa kanya, totoo ang litrato pero hindi ang kwento. Ang larawan daw ay kuha noong year 2020 papanahong di pa Pangulo si Bongbong Marcos at wala raw kinalaman ng Pangulo sa mga operasyon ni Ong at Guo. Dito raw ay may humiling na magpa-picture sa mag-asawang Marcos. Ganun lang kasimple, ang storyang po yun, pumasok, nakipagkilala at gustong kumuha ng picture at pinayagan at after that, lumabas na po. So, ganun lang po siya kasimple na storya at hindi naman siya yung komplikado. Never namin siya na-meet, ni pangalan hindi namin wala. Akala nga namin that time is receptionist or what eh. Samantala nagkakalinaw na raw sa Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino mga masisibak na kawani ng Bureau of Immigration. Nauna na niyang pinag-utos sa malalimang investigasyon para may mapanagot sa nangyari. Ani Marcos. We will identify all of those who are involved in this and we will act very quickly. How far, how deep does it go? Isa lang bang taong involved? O marami sila? O sindikato ito? That's what we are looking at. There are no sacred cows. Parehong nadadawit sa illegal na Pogo, sina Sheila Guo at Cassandra Ong. Si Sheila may arrest order sa Senado, habang si Cassandra may arrest order sa Kamara. Ayon kay Senator Win Gatchalian, dapat umamin na ang dalawa sa mga nalalaman nila tungkol sa mga ni-raid na Pogo hubs sa Tarlac at Pampanga. Ayon sa abogado ni Guo na si Attorney Stephen David, gusto na raw dapat sumuko ni dating Mayor Alice Guo matapos maaresto ang kanyang kapatid at si Ong. Ani David, nag-confirm siya sa akin noong Thursday na susurrender siya. Kaya lang after that, hindi ko na siya makontak. At nito nga humarap at nagsalita na sa hearing si Sheila Guo sa mga pahayag niya sa Senado. Dinetalya niya kung paano sila nakalabas ng Pilipinas, nagpalipat-lipat umano sila ng mga bangka at barko. Kasama niya sila Alice at Wesley Guo. Inamin niya ring hindi siya ipinanganak sa Pilipinas, siya daw ay ipinanganak sa China at hindi rin umano niya tunay na kapatid si Alice Guo. Ayon pa sa kanya, dumating daw siya sa Pilipinas taong 2001. Ayon naman sa investigasyon ng NBI, si Sheila Guo ay isang Chinese citizen na ang pangalan ay Jiang Mir. Nakuha ang kaniyang Chinese passport nang mahuli ito at ma-verify ang fingerprints nito. Kaya nabisto ang tunay nitong citizen. Pumunta lang daw siya sa Pilipinas ayon sa sabi ng ama nito na natulungan si Alice Guo sa isang business. Pero iginiit din niya na hindi siya konektado sa Pogo sa Bamban Tarlac. Ang Philippine passport ni Sheila Guo naman ay walang tatak ng lumabas ng Pilipinas. Kaya ang konklusyon ng mga senador at mga otoridad, illegal o sa backdoor, dumaan ang magkakapatid na Guo nung pumunta sa Malaysia. Diretsong tanong tuloy ni Senator Villanueva kay Sheila. Bananggit niyo po, no, nung dumating kayo ng Malaysia, wala kayong passport na
pinatatakan o kung ano man galing Pilipinas, wala kayong pinuntahan, walang sumundo sa inyo na immigration, walang kahit na anong gobyerno na sabi sa inyo, teka lang, bawal muna pumasok dito, i-check muna namin, ikaw ba talaga si Sheila Guo? Walang ganon? Wala po. So, paano yun? Basta may yung isang babae siyang bahala lahat. So dun mo binigay yung passport nyo sa babae na yon. Siya rin yung babae na yun na tinuturo mo, na tumulong sa inyo na nag-arrange nung flight nyo from Malaysia to Singapore. Opo. Siya din. The same person yan. Isa lang na babae. Yun lang po, babae. Nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako. Handa ka na kahit saang lupalop Opo. ng daigdig, sasamahan mo siya. Opo. Kahit impyerno, samahan mo siya. Opo. Okay. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta ate? Galit siya sa akin, wag daw ako tanungin, basta samahan mo. Singit tuloy ni Senator Bato de la Rosa. Lang sabi. Hindi ka nagtanong bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, Yun, lipat ng malaki. Doon sa naduda na ako nandun na ako Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita. Po. Hindi man kita sinasabing pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po. Wag bananggit niyo po, no, nung dumating kayo ng Malaysia, wala kayong passport na pinatatakan o kung ano man galing Pilipinas, wala kayong pinuntahan, walang sumundo sa inyo na immigration, walang kahit na anong gobyerno na sabi sa inyo, teka lang, bawal muna pumasok dito, i-check muna namin, ikaw ba talaga si Sheila Guo? Walang ganon? Wala po. So, paano yun? Basta may yung isang babae siyang bahala lahat. So dun mo binigay yung passport nyo sa babae na yon. Siya rin yung babae na yun na tinuturo mo, na tumulong sa inyo na nag-arrange nung flight nyo from Malaysia to Singapore. Opo. Siya din. The same person yan. Isa lang na babae. Yun lang po, babae. Nagkaroon na lamang ng tatak ang passport ni Sheila Guo nang pumasok ito sa Sabah, Malaysia noong Hulyo 18 bago lumipat pa Singapore. Sabi ni Sheila, magkakasama daw silang tatlo hanggang makarating ng Batam, Indonesia. Nang nagtangka, umano siyang bumalik ng Singapore noong Agosto 20. Doon na raw siya nahuli kasama si Cassandra Leong. At nang tanungin nito kung nasa na ngayon si Alice Guo, ang sagot lang nito ay, ngayon, natanong ko, nasa na kapatid mo? Hindi ko po alam. Sa Indonesia, hiwalay na po kami. Sa Indonesia, naghiwalay kayo? Saan siya nagpunta? Wala siya sinabi. Wala siya sinabi? Wala po. So, hindi mo alam kung nasa na yung Hindi ko po kapatid talaga mo? alam. Sigurado ka, hindi mo alam kung nasa yung kapatid mo sa Sure. Alice? Ha? Sure ako. Hindi ko po alam. pero ayon sa Bureau of Immigration o BI, si Alice Guo ay nasa Jakarta, Indonesia na ngayon. Sa iyong palagay, nagsasabi nga ba ng totoo si Sheila Guo o kapareho lamang din siya ni Alice Guo na sanay sa hindi pagsasabi ng katotohanan? Malapit na nga bang masabat si Alice? At sino-sino kaya ang tinutukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na tumulong sa magkakapatid na Guo upang sila ay makalabas? Ikomento mo naman ito sa ibaba, paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.